Hi there, I'm Jayman, and it's been a long time. So, story time about my colleague who had the audacity to complain and insinuate about the makeup that I did on her face. So, nag-start to after the kick-off party, and para mas maintindihan niyo yung kwento ko, gagawa ako ng code name for them. So, here's Mike. One of my colleagues and friend ko din naman is nabanggit kay Ana na makeup artist ako. Kasi during lunch namin, namamroblema si Ana kung sinong mag-aayos sa kanya. And ako naman, I kept quiet at that time kasi personally, I'm not ready to offer my services yet since I have a full-time job and I need to recalibrate my everyday and weekend tasks para maging smooth yung transition ko pag nakabalik na ako sa freelance. So now, nabanggit ni Ana sa amin na yung in-offer daw kasi sa kanya ni Karen, which is also our colleague and feeling main character of this story, na may kilala daw siyang makeup artist na doon na din daw siya papagawa na 1,800 lang naman daw yung rate. And if gustong sumabay ni Ana, pwede naman since mag-i-stay naman sila sa iisang Airbnb listing ni Karen. Kaso, tumanggi si Ana kasi ang mahal nga daw and given na syempre may anak siya na sinusuportahan din. So, di pwede basta na lang na gagastos siya without thinking about the price. So, ayun nga, nung nalaman nga ni Ana na makeup artist nga ako, sabi niya, magkano daw ba? Sana presyong katrabaho na lang daw. And nakiusap naman siya. So ako siguro, out of passion and given her situation, edi sabi ko, sige 500, hair and makeup na yon. Pero sa bahay na lang namin ikaw pumunta para di na ako babiyahe pa. Kasi marami akong gamit na mabibigat na kailangan dalhin if mag-offsite pa ako. And siya yung mag-shoulder ng transpo ko. Everyone, for your reference, 2,500 po ang rate ko, excluded ang transpo, and this is year 2016 rate. So if I go back in the makeup industry, may mga adjustment na sa rate ko because of the inflation. And syempre, 2026 na din. Fast forward, umayag si Ana. And originally, pupunta lang sana siya sa bahay with her husband and child. But her husband told her na di daw pala kaya pumunta sa bahay namin kasi ayaw daw nung guy na marami pang pupuntahan. Kaya need nila dumiretso na lang sa Airbnb listing sa Pasay. Since yung kick-off party is malapit na lang din doon sa within Pasay din.